Ito talagang inyong pinakamamahal na Kim Chiu. Grabe din ano. Sa totoo lang, pinaligaya mga batang ulila. Dito yung sa may, saan ba to? Sa may murong to eh. House of, tama ba ako? House of Gold? Ay, hindi. Tama ba ako? Basta meron ganun. Nasulat ko na yan. Tapos, nagpunta pa siya sa National Children's Hospital na kung saan nagbigay siya ng mga iba't ibang ayuda, pagkain, school supplies, at syempre hindi maiwasan din at ay naku talaga naman itong si Kim Chiu, napakaluwag sa pera. For sure, nagbigay rin to ng monetary donation. Of course naman, ayun nga, thanks sa National Children's Hospital and Village of House of Hope. Hope. Village of Hope. Ayan. So, mga bata, ito yung mga batang naulila or ulila na yung mga o inabandona na mga ganyan. Pero si Kim, kilala naman talaga siya sa ganyan na matulungin. Nagbibigay talaga siya ng time, effort, and ayuda. Hindi niya pinagdadamot kung anong meron siya. Nakita ko nga dun sa video na yun, kanina, nung madaling araw ng, kailan ba yun? Madaling araw ng linggo na nakita ko yung video. Pag-uwi ko sa bahay, galing ako ng Polaris, siguro mga alas 3 na yata yun, mga 3 something. Ayan. Alam mo, nakita ko si Kim, yung iba yung sa, I mean, nung una sa National Children's Hospital, naka-face mask si Kim. Ngayon po, ganito po yan. Kaya po naka-face mask si Kim dahil ayaw niyang mahawahan ang mga batang may sakit doon. Dahil vulnerable. Yes. Marami kasi kasi meron din dyan mga cancer, mga cancer patient na mga bata. Sila yung madaling pwedeng hawaan anytime, lalo kung galing talaga sa labas. Ayan. So nag-iingat din naman talaga si Kim. Nag-iingat lang si Kim at ang dami niyang pinamigay, pati mga staff, nurses, doktor sa ospital na yan sa National Children's Hospital. By the way, dito po yan sa may E. Rodriguez, katapat lang po yan halos katapat ng St. Luke's. At namigay din siya ng lahat ng mga produkto niya, lahat ng mga produkto, lahat ng mga pagkain na hindi na natin babanggitin dahil hindi naman po natin sponsor. Pero halos lahat. Halos lahat. Pero lang syempre yung mga ginumi na ay wait. Pang mga security guard siguro rin. Mag-give love siya ng gano'n. Wala siya gano'n. Grabe lahat pagkain at kung anik-anik pa. At nakasama ni Kim sa ganyan, sa kanya as usual, si Kim Chiu na tiga-bigay, tiga-distribute. Tapos sino ba to? Si Ginto, yung isang kasama niya. Hindi ko alam kung anong relasyon niya kay Ginto. Kapag-anak niya ba ito? Yung Kosa, si ano ba tawag dito? Hindi. Pero kung nakikita ko yung pagkagiliw niya talaga sa mga bata. Actually, si Kim siya sa mga bata, kaya tignan mo tuwan-tuwa siya sa mga pamangkin niya, yung mga gano'n. At saka siya, kahit tinahawak-hawakan yung buhok niya ng mga bata, game na game siya, yung mga ganyan, Kasi syempre, si Kim kasi kilala siyang yung mababa talaga, yung number 1, mababa ang luha. Diba? Madaling maawa yung mga ganun. Tapos mababa yung loob niya, yung madali siyang maka-adapt sa mga ganyang sitwasyon. Wala yung picture. Ayan. Ako naman, yung kanang binanggit ko, si Edson Ginto, palagi kasama to, hindi ko alam kung kasama to sa bahay or asawa ba to ni Cam. Hindi naman siya. Hindi ba siya part ng mga ni Kim or glam hindi ko alam, team kasi, or whatever? Kahit sa kahit sa Tokyo, kasama siya ni Kim sa kung saan. Baka relative din. Baka relative din ito. And yun na nga, kitang-kita mo yung kaligayahan talaga sa mukha ni Kim, lalo na dito sa sa House of House of Hope ba yan or something? Iba-iba mo Village of Hope. Village of Hope. Hope. Isa po yung bahay ampunan, shelter po yan para sa mga abandoned kids, At kita mo talaga nakikipagsayawan, 'di ba? Nakikipagtawanan, nakikipag-joke. At ang nakakatuwa diyan, yung mga drawing ng mga bata. Ay, oo. Ibinigay lang kay Kim. Kaya ganito yung saya ni Kim dahil bukod sa flowers na binigay sa kanya, yung hawak-hawak niya mga papel na 'yan, puro mga drawing yan ng mga bata sa kanya na ibinida. Pero at least kasi kami naka-experience na rin kami ng ganyan punta kami sa may mga bahay ampunan. Alam mo, sometimes pag nandiyan ka maawa ka, madadala yung emotion mo. Maiiyak at maiiyak ka, pero hindi mo dapat
hindi mo dapat yun ang pinapakita sa kanila. Mas gusto nila, yung pinapasaya mo sila, yung nakikipaglaro ka, ganun eh. Kaya si Kim talaga, yan, na-enjoy niya, yung feeling na-enjoy niya ng gusto ni Kim. Kaya nga malapit sa kanya yung yung kanyang dalawang pamangkin na si Liam at saka si ano pangalan nito? Yung nagbigay sa kanya ng surprise birthday. Oo, yung isang ganda-ganda. Ang ganda-ganda din. Oo. Si Na anak nga ng ni Twinkle Bay nasa nasa Cebu. Yung buntis. Ayun. Oo nga. Hindi siya anak ni Cam Chu or ano. Kasi Hindi siya anak ni Cam. Oo, si Cam Chu na nga nangungurek pa kasi iba sinabi na nga, si Cam Chu na nga nagsabi na anak yun ng kapatid niya. Yung ako din, ikala ko may anak na si Cam Chu. Yung pala wala. Yun. Pero, napakabuti talaga ng puso nito ni Kim. Alam mo, may kumalat nga na chismis na si Kim ay isa sa mga nagbigay ng pera para dun sa pamp-hospital ni Ate Guy. Para may binigay siyang ganon. Nakita ko na dumaan dun sa feed sa Facebook ko na may kwento dun na itong si Kim nung nalaman niya nga na hindi na maganda yung nasa ospital si Ate Guy, para nag-donate siya, nagbigay siya hindi ko alam kung fake news to be. Sinasabi ko lang po ito sa inyo na nakita ko. Pero hindi ako sure. At hindi ko alam kung totoo ito fake news. At sinasabi nga doon na hindi na nagpakilala si Kim at hindi niya gustong masabi yung pangalan niya, mabalita yung pangalan niya. At meron ding kwento na hindi ko alam kung totoo dahil wala naman din lumabas na pa-secretly daw na nagpunta si Kim sa wake ni Ate Guy. Yung mga ganon. Yung mga ganon. Parang wala ako. Kasi pagdating kasi ng 12, di ba, pagdating ng mga 12, di ba sinasara na yan? Wala na daw, nasabi wala na daw, talagang as in, wala nang bisita at kahit daw yung mga pamilya, hindi na raw, kumbaga, pinapa-stay doon. Siguro doon mismo sa wake. Pero meron silang mga kwarto doon na pwede silang magpatayos. Pwede naman, kahit na anong oras nagpupunta yung na meron pa rin nag-stay doon na nakakatunog Oo nga. Pero so, ibig sabihin, hindi nga sure hindi nga sure Pero yung namimigay ng mga tulong, ng mga ayuda sa mga kapwa niya artista or something, hindi naman katakataka yun. Pero hindi kami sure kung namigay si Kim ng ayuda sa yumaong superstar na si Nora Honor. Kasi medyo sensitive din naman kasi yung issue, yung mga tipong Tsaka hindi mo naman kasi matatanong yun basta-basta sa mga artista. Parang sila mismo ina-avoid din ang pag-usapan yung mga ganyan. Dati nga, nung panahon ng pandemic, may isang actor na pinaghihinalaan na nagbigay ng 1 million para sa press. Nung time na yun. Pero talagang hindi lumalabas yung pangalan kahit anong pilit. Although parang kahit sinasabi mo ng si ganyan to. Pero namigay ba talaga? Namigay naman. Yung pandemic in time, yung hinati-hati yung mga... Meron talaga. So may mga ganun nga. Pero anyways, ayun, kahapon naman, nung Sunday pa rin, grabe, umabot na ng 16 kilometers ba usually? Di ba? Pero akala ko hanggang 10 lang ang kaya nilang takbuhin. Kasi di ba 3, 5, 10. So ngayon umabot na ng 16 naman si Kim Chu, Paolo, and Alden. Patingin lang ng picture, yung sinento, bonggang-bongga, tsaka umuulan. Inabot sila ng ulan, yung mga ganyan. Ayun, tignan mo, from 0 to 16. No hydrations, no, grabe ang lakas na ni Kim. Tumakbo. Di ba tumakbo na nga siya ng mga 24 kilometers? Oo, ang lakas. 24 kilometers. Dito ba yon? Basta tumakbo na si Kim ng 24 kilometers. And siguro wag na tayo magtaka kung isa sa mga araw na to na darating or bago ito matapos ang taon, tumakbo na to sa New York, which is may 42, may 54 pa. Yun talaga siguro dapat i-target ni Kim yun. Kasi feeling ko talaga kayang-kaya niya Eto nga, syempre, although condition na rin siya, pero iba kasi pag may ginagawa ka. Dapat kasi pag ganyan, kung sasali ka ng mga marathon sa fun run abroad, yung ganyang kalalaki, kahahaba. Kalalayo. Matitinding training. Pero si Kim kasi parang hindi na yata kinakailan yung katulad ng ginawa ng Pia Wurzbach nila, Ann Curtis, parang hindi niya kailangan ng masyadong malaking preparasyon o mahabang preparasyon kasi kita mo nakakaya niya na ngayon 16 pero ganun-ganun lang
Pero I'm sure isa sa mga goal to ni Kim eh. Kasi syempre, kahit paano, iba pa rin yung meron kang napatunayan sa sarili mo na naabot mo isang bagay na hindi mo akalaing makukuha mo pala. Tsaka Yun. pag mga katulad yan, mga babae, di ba? Usually, halimbawa kung si Paul or si Alden yung nakikita kong sasali ng ganyan, parang hindi na ako masyado magtataka. Pero sa babae talaga, na bumibilib ako yung ganyan kakalakas. Ano ka ba? Meron nga ako si Susan Serrano. Alam mo ba, 70 years old na siya. Tinatakbuhan niya ng mga 16 kilometers or mga ganun, 16 kilometers. Ilang taon na yun? 70 years old. Tapos, sumali pa siya sa San Francisco Marathon, which is natapos niya yata ang 20-something kilometers. And nung mga years ago, nasa 16 na yata siya or 50 na yata siya or something, mga ganon years ago. Alam mo ba, tumakbo siya nakaya niya yung 50-something kilometers yata, 52 kilometers. Ganun yun sa edad niya ha. At hanggang ngayon tumatakbo pa rin siya. Pero tignan mo, 16 Babae kilometers yan, ha? talaga. Tinakbo nila ng 1 hour and 46 minutes. Mabilis. Kulang-kulang ng 2 oras. Sabi nga gano'n ni Miss Susan Serrano, sabi niya gano'n, si Miss Sue, sabi niya gano'n, aba, 1 oras, 10 kilometers, yung unang pinag-usapan natin. Sabi niya, ba, ang bilis ni Kim ha? Sabi niya gano'n, mabilis siya ha? So, ito, mas Para kunin mo mabilis. ng 16 kilometers, 1 hour and 46. Siguro si Kim talaga, hindi talaga, si Vice kasi hindi talaga dapat sa kanyang title na kabayo. Kay Kim talaga ito eh. Parang siya talaga yung may ganong katangian. Oo, kaya Grand Panther. O sige, pwede na Panther kasi ang Panther isa sa pinaka mabilis na hayop sa buong mundo. Panther, mga ganyan. So Ron Chimiran. Naging emosyonal si Kim Chiu nang dumalo sa isang charity event para sa mga bata. Habang naroroon, nakinig siya sa isang awit na isinulat ng mga bata na nagbibigay sa kanya ng malalim na pagninilay. Ayon sa kanya, ang kantang iyon ay tungkol sa kanilang mga pangarap at natutunan sa buhay. Isang bata rin ang lumapit sa kanya at humiling ng yakap na nagpatibay sa kanyang malasakit sa mga batang nangangailangan ng suporta at pag-unawa. Ang mga ganitong kilos ni Kim Chiu ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa mga batang nangangailangan na maaaring magbigay ng inspiration sa iba upang magbigay ng tulong at pagmamahal sa mga nangangailangan. Ang balitang ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang kilalang personalidad tulad ni Kim Chiu ay maaring magsilbing inspiration at magbigay ng positibong epekto sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at malasakit sa mga nangangailangan. Si Kim Chiu ay kilala hindi lamang sa kanyang proyekto sa telebisyon at pelikula, kundi pati na rin sa kanyang mga gawaing pangkomunidad. Ang kanyang emotional na reaksyon sa charity event ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa mga batang nangangailangan ng suporta at pag-unawa. Ang kanyang mensahe ng lakas at pag-asa ay tiyak na nagbigay inspiration sa mga batang naruroon at pati na rin sa mga batang sumusubaybay sa kanyang mga gawain. Bukod dito, ang kanyang patuloy na pagsuporta sa mga charity event at ang kanyang aktibong partisipasyon sa mga proyektong pangkomunidad ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang kanyang mga aksyon ay nagsisilbing paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magbigay ng tulong at pagmamahal sa kapwa. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang magandang halimbawa ng kung paano ang mga kilalang personalidad ay maaring magsilbing inspiration at magbigay ng positibong epekto sa komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga aksyon at malasakit sa mga nangangailangan.